captured by your grace. I am in awe of your holiness. I'm surrounded by your love for me, all for me. How mighty is your hand that took me out of miry clay. I'm surrounded by your love for me, all for me. For your love is greater than life. It is more than what my mind can take. Oh, your grace, it is so vast, and I'm surrounded by you. I'm captured by your grace. I am in awe of your holiness. I'm surrounded by your love for me, all for me. How mighty is your hand that took me out of the miry clay. I'm surrounded by your love for me, all for me. For your love is greater than life. It is more than what my mind can take. For your grace, it is so vast, and I'm surrounded by you. Your love is greater. Your love is greater. Your love is greater than life. Your love is greater. Your love is greater. Your love is greater than life. Your love is greater. Your love is greater. Your love is greater than life. Your love is greater. Your love is greater. Your love is greater than life. For your love is greater than life. It is more than what my mind can take. Oh, your grace, it is so vast, and I'm surrounded by your love. It's greater than life. It is more than what my mind can take. For your grace, it is so vast, and I'm surrounded by you. I'm surrounded by you. Praise God, purihin po ang Panginoon. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Nasaan man po kayong panig ng mundo ngayon, gusto ko po kayo batiin ng isang mapagpalang araw ng linggo, and I hope that you are all
doing well. This is Pastor Paul of Amazing Hope Crossover Campus. At ano man po ang ating mga pinagdadaanan ngayon, lagi ko pong sinasabi sa inyo na mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating Panginoon. Whether ikaw ay nagtatrabaho, nag-aaral, nagninegosyo, may relationship, or sa iyong personal life or personal walk with the Lord, napakarami po nating mga dapat pong ipagpasalamat sa ating Panginoon. Mga kapatid, alam po nating lahat nito pong mga nagdaang araw ay sinusubok na naman po ang bansang Pilipinas. At syempre, kada individual and kada family, sa dumaan pong malakas na bagyo, sa dumaan pong malakas na ulan na ito, marami pong mga pamilya ang naapektuhan, marami pong mga bahay ang nawasak. Hindi lang po basta nawasak, nawalan po talaga ng tahanan. May mga kababayan po tayo na nawalan po ng kabuhayan. At sad to say po, unfortunately, marami po sa atin ang nawalan din po ng mahal sa buhay. And maaring ikaw ngayon na nakikinig sa hapon, tanghali, gabi, depende anong oras ka naka-tune in sa ating pong online stream, marahil po ay nakikinig ka ngayon at meron kang pinagdadaanan o direkta kang naapektuhan nitong bagyong ito. Alam niyo po mga kapatid, sa bawat nararanasan po natin, hindi lamang po literal na bagyo, bagkos meron po tayong tinatawag ng mga figurative na mga storms na kung saan meron po tayong mga laban na matindi na pinagdadaanan po sa buhay. Marami sa atin may takot or perhaps ang nararamdaman yun, hindi ba sa atin kapatid, gusto ko po sabihin sa inyo na bilang anak po ng Diyos, meron po tayong dapat panghawakan na hindi natitinag. That is why this afternoon, this evening, this morning, depende anong oras po kayo nakaka-attend, saan man po kayong panig ng mundo ngayon, samahan niyo po ako sa ating pong topic entitled, Greater Than. Pwede po bang i-type natin sa comment section, Greater Than. Ano pong greater than o sino po itong greater than na ito? Jesus is greater than your storms. Ano man pong mga unos, ano man pong mga bago na pinagdadaanan po natin sa buhay, ano man pong hamon, ano man pong laban natin ngayon, sabihin sa inyo bilang mananampalataya, bilang follower ni Christ, si Jesus po ay higit pa riyan. Jesus is greater than the storms that we are all facing. Kaya po importante na yung ating pong buhay, yung ating pong trust nakapundasyon po sa ating Panginoong Hesukristo. Why? Because Jesus is greater than anything and everything we may face. No? Siya po ang ating Panginoon Diyos na kung saan hindi po nagbabago kahit ang mga panahon natin ngayon ay pabago-bago. Minsan aaraw, minsan uulan, minsan titirik na yung sarap na magsampay dahil para matuyo na yung mga labahin natin, tapos bigla na namang magbabago, biglang uulan, kukulimlim. Marami pong pabago-bagong situation po sa panahon natin ngayon. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo ng ating pong Panginoon, siya po ang Diyos na hindi po nagbabago ngayon, bukas, at magpakailanman. And for eternity. Now, samahan niyo po ako sa ating pong pag-uusapan ngayon sa Book of Matthew, chapter 14, verses 22 through 33. Babasahin ko lang muna yung verse 22 hanggang verse 24 and then later on, as we go along the way sa ating pong pag-uusapan ngayon, sa ating pong preaching, ay mas mahihimay pa po natin ito. So basahin ko muna yung verse 22 hanggang 24 and then later on, I'll explain the context. Sabi po ng verse 22, Immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. Verse 23, After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. When evening came, he was there alone. Verse 24, But the boat was already a considerable distance from the land, buffeted by the waves because the wind was against it. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Now, iset po natin yung scene na to. It has been a hard day for Jesus and His disciples. Lalong-lalo na po kay Jesus Christ. Why? Kasi meron po siyang storm o problemang pinagdaanan sa kanyang family. Kung babasahin po ninyo, ito po John chapter 14 ito. Yung John chapter 14 verses 1 through 12, yung kanyang pong pinsan sa laman dito po sa mundo, si John the Baptist ay napugutan po ng ulo. Kaya sinabi niya nga po sa mga disciples, pumunta muna tayo sa kabilang banda, sa liblib na lugar, kaya para po tayo ay makapagpahinga. After po nun, ng kanilang pagtawid, nakakita na naman si Jesus Christ ng opportunity para makagawa ng milagro. Matthew chapter 14, verses 13 to 21,
Si Jesus Christ po, nagpakain po ng 5,000. Inutusan ngayon ni Jesus Christ. After nito, inutusan ni Jesus Christ na sumakay sa bangka, ito pong mga disciples niya, at tumawid papunta po sa kabila. Naiwan siya, sabi niya, pinaalis niya yung mga tao para pagkatapos niya, mag-isa lang po siya para manalangin po sa Ama. Habang pong nangyayari ito, imagine ninyo, itong sequence na ito, tatawid po sila sa isang lake. Habang nangyayari po ito, sinalubong po sila ng malakas na bagyo, na malakas po na storm. I-type nyo nga po sa comment section, storm. Hinarap po ng mga disciples ito pong bagyo na to, literal storm, na malakas na hangin, at humahampas po laban sa kanila. Kaya nga po sabi ng 24, verse 24, the wind was against them. As a matter of fact, sobrang tindi nito at mamaya makikita nyo yung kagandahan, yung beauty ng story na ito na kung saan makaka-relate po tayong lahat. Now, Jesus is greater than your storms. Yes. Ang tanong dyan, is Jesus Christ is greater than your storms? I don't know mga kapatid kung ano po yung literal or figurative na storms na pinagdadaanan nyo sa buhay. Perhaps, ang iba sa atin, ang bagyo niya sa relationship niya sa family. Ang iba sa atin, ang storms na pinagdadaanan niya, problema niya sa kanyang health, sa finances. Pero ang tanong, is Jesus greater than your storms? The answer is yes. Now, ang malaking sagot o malaking tanong na dapat po natin sagutin, bakit? Yes, because, number one, sabi po ng verse 25. Basahin po natin yung verse 25. During the fourth watch of the night, Jesus went out to them, walking on the lake. Imagine niyo naglalakad. The disciples saw him walking on the lake. They were terrified. Type that in the chat, terrified. It's a ghost. Sabi nila, hala, ghost to. Sa context natin mga Pinoy, mumu, may multo. Sabi niya, they said, and cried out in fear. Sabi nila, it's a ghost, they said, and cried out in fear. Now, is Jesus greater than your storms? Yes, because, number one, because Jesus is greater than your fear. Mas higit po ang Panginoon doon po sa mga takot na ating nararamdaman. If you're going to have a study, dito po sa salitang terrified, galing po yan sa salitang Greek na taraso, na ang ibig sabihin ay to cause inward commotion, take away calmness of mind. Ibig sabihin, relax tong mga disciples na to bago tumawid. Tapos na nagkabagyo, nagka-storm, tapos nakakita pa sila ng ghost, seemingly ghost. They were, alam mo yun, natakot po sila. Make restless and distress. Yung salita po naman pong fear dito po sa scripture ay galing po sa salitang Griego na phobos, na ang ibig sabihin ay to put in fear, terror, and alarm. Sa gitna po ng dagat ang mga disciples, imagine niyo gabi ito tapos meron pong bagyo. Tapos bigla nilang nakita si Jesus Christ na naglalakad sa tubig. Nung una pa nga, hindi nga nila multo. Listen to this very carefully. Ganyan po ang nagagawa ng isang tao na punong-puno ng takot. Pakinggan niyo po itong maigi. Ganyan po ang fear o ganyan ang ginagawa ng fear sa isang tao na nakakaramdam po ng matinding takot. Pakinggan niyo maigi. Nakakalimot tayo kung sino si Jesus Christ. Now, ano ba yung mga cause ng fear, particularly sa story na ito? Una, kaya po sila natakot because of number one, because of the unknown situation. Hindi po nila alam yung situation na ito. All of a sudden, perhaps itong mga disciples si Jesus Christ some of them were seasoned fishermen. Pero perhaps ngayon lang sila nakakita ng ganito katinding bagyo and at the same time ng isang tao na tila baga naglalakad sa tubig. At nangyari po ito, sabi po ng Bible, during the fourth watch. Ibig po niya sabihin, alas 3 ng umaga, daling araw, hanggang alas 6 po, 3 to 6 p.m. po yan. Tahimik, delikado. Tapos biglang may maglalakad sa tubig. Hindi po ito normal. Ano po ito? What? Jesus Christ sa tubig was a supernatural scenario. Kaya ang reaction po ng mga disciples, takot sila. Alam niyo po, ganito po minsan tayo pag may mga takot tayong mga
nararanasan o yung mga first time po nating nararanasan, mga hindi pa po nating gamay, mga bago po sa season natin, ang nangyayari po, natatakot po tayo. Example, yung sumakay ka ng extreme rides, yung sumakay ka nga lang sa Enchanted Kingdom o kaya sa Disneyland Alam mo namang safe, kaya lang kinakabahan ka pa rin. Yung iba naman sa atin, first time nakahawak ng pera. Nakakatakot. Natatakot tayo na baka mawala ito o baka magamit po natin sa wali. Yung iba naman, first time manligaw o first time maligawan. Kinakabahan kang masaktan kasi baka masayang lang yung effort na binibigay mo. First time mong bumili ng bahay, ng sasakyan o ng lupa. Baka hindi ko kayanin yung monthly amortization nito. First time mong ma-promote, first time mong magka-business. Lahat po tayo, meron po tayong first time. At yung mga disciples na ito, first time nila makita si Jesus Christ. At ano po pwede nating matutunan? Sometimes sa buhay, meron po tayong mga first time na nararanasan na kung saan makikita po natin, inaalaw ni Lord for us to really know Him. Kaya po natatakot itong mga disciples kasi first time nila. Ano pa? Ano pa yung cause ng kanilang fear? Bukod po sa unknown situation, unusual pa po yung situation na ito. Bakit unusual? Bigyan ko example. During the fourth watch of the night, Jesus went out to them. Listen to this very carefully. Verse 25. Walking on the lake. Sa iba pong version, walking on the water. Sa verse 26, when the disciples saw Him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, they said, and cried out in fear. Makikita po natin sa verse 25 and verse 26, Jesus did something unusual. Pwede po bang i-type natin sa comment section? Unusual. Ano yung ginawa ni Jesus Christ na very unusual? Hindi normal, extraordinary. He walked on water. Hindi po ito normal. Hindi ito inaasahan. And because it was not unfamiliar, it was not the usual, the disciples were terrified. Kaya nga po sabi nila, it's a ghost. Ano po pwede nating matutunan dito? Brothers and sisters, you need to hear me. Walking on water represents yung mga moment po sa buhay natin na kung saan ang Panginoon ay kumikilos in ways we don't expect. May mga punto sa buhay natin na akala natin ghost, akala natin multo, pagkilos na pala ni Lord. Why? Kasi yung ginawa po ni Jesus Christ, hindi po siya pasok sa normal na mga pangyayari. Hindi po siya pasok sa normal na paraan ng pagkilos niya. Kaya minsan mga kapatid, hindi natin agad nakikilala si Jesus Christ. Kasi napapangunahan po na tayo ng takot. Si Jesus Christ na pala yun. The truth is, ang fear, listen to this, fear can blur our spiritual vision. Yung ating pong takot, kung minsan, hindi natin nakikita, nabublurred tayo, yung pala si Lord na pala yung kumikilos. Minsan, nandyan na pala si Jesus Christ. Minsan, si Lord na pala yung kumikilos. Pero dahil takot po tayo, hindi po tayo nakakapagbigay ng ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Alam mo kapatid, gusto ko po sabihin sa iyo, nakapagtakot ka, ang dami mong hindi nare-recognize. Let me just repeat it. Kapag ang isang tao, particularly ang isang Christian, kapag ka ikaw ay natatakot, ang dami mong hindi nare-recognize. Dahil sa takot, hindi mo nare-recognize na mga may takot sa iyo Dahil sa takot mo na hindi mo nakikita na may potential na talent ka activities na galing kay Lord, binigay Lord. Dahil sa takot mo, hindi mo na nararamdaman ang presensya ng ating Panginoon. Nakasama mo pala si Lord sa mga pinagdadaanan mo ngayon. Mga kapatid, sa encourage sa hapon, gabi, tanghali, umaga, depende ng oras po kayo na nakakapakinig po ngayon sa mensahe po natin. Ano man po ang pinagdadaanan natin. May mga punto sa buhay natin na kaya hindi po natin nararanasan si Lord o hindi po agad natin nakikita ang pagkilos ng Lord kasi napangungunahan po tayo ng takot po natin sa buhay. Fear can paralyze you. Fear can paralyze your faith. Hindi mo nakikita na may magandang plano pala si Lord sa buhay mo. Kaya po napakahalaga po yung pananampalataya, lalong-lalo na kapag unusual ang situation. Mga kapatid, gusto ko po sabihin sa inyo na hindi po lahat ng hindi natin maintindihan ay masama na. Hindi po porket hindi mo naintindihan ang situation, pinaparusahan ka na ni Lord. Minsan, milagro na pala ni Lord yung pinapakita niya na sa'yo. Pero kinakailangan mong makita ang pagkilos ni Lord doon sa mga storms ng iyong buhay. You need to see it through the eyes of faith. Now, ano naman yung cure sa faith? Kanina may cause. May cause yung fear. Ano naman yung cure sa fear?
Kaya na, ano yung gamot doon sa takot? Kasi may cause unusual, unknown situation sa ating buhay, pero ano naman yung gamot po dito? Ano yung cure sa fear? Una, take courage in Jesus. Come on, type that in the chat, take courage. Sabi po ng Bible, but Jesus immediately said to them, take courage, it is I, don't be afraid. Sa gitna po ng bagyo na literal na bagyo na dinadanas po ng mga disciples, agad po nagsalita si Jesus Christ. But Jesus, listen to this, catch this. Jesus immediately said to them, take courage, it is I, don't be afraid. Kapatid, sa mga buhay po natin, sa mga personal lives po natin, naniniwala po ako, at some point of our lives, dumating po sa buhay natin yung ganito. Yung natatakot tayo, we are terrified with our situation. Gagaling pa ba ako? Maayos pa ba yung family ko? Makakabangon ba ako muli mula sa pagkakadapa? Kaya ko pa bang magsimula ulit? Kaya ko pa bang maiahon ng pamilya ko sa kahirapan? Gagaling pa kaya ako? Nangyayari po sa buhay natin ito at lahat po tayo may panahon na kung saan kinakain po tayo ng matinding takot. Some of us, takot po tayo mag-fail, kaya ayaw mo nang sumubok. Some of us, takot po tayong mawalan, kaya ayaw mo nang mag-try ulit. Some of us, ayaw po, yun nga, takot ka nang mag-try ulit. Yung iba naman sa atin, takot na sa rejection, kaya ayaw nang magmahal ulit. Yung iba naman po sa atin, hindi ko na alam yung nangyayari ko, Lord, nangyayari sa buhay ko, Lord, kaya ayoko na. Pero ang good news ko po sa inyo, hindi po aksidenteng napapakinggan po niyo ito. Ang good news is this, Jesus is greater than our fear. Let me just repeat it. Jesus is greater than our fear. At sa Kanya po, pwede po tayong maging matapang. Kaya ano pa po pwede natin matutunan dito? Kapag may pinapagawa po si Lord sa'yo, outside of your comfort zone, sundin mo. Type mo nga sa comment section, sundin mo. Manampalataya ka po sa ating Panginoon. Pinapagawa ni Lord, lumabas ka sa comfort zone mo. God wants you to forgive, magpatawad ka. God wants you to serve, maglingkod ka. Gusto ni Lord na sumunod ka sa Kanya. Kaya take courage, huwag kang matakot. Take courage, not in yourself. Maging matapang ka. Cheer up, not in yourself, but in the presence of our Lord. Kapag ka pinapayagan mong manatili kasi kapatid ang takot, nawawalan ka ng, alam mo yun, ng paningin sa presensya ng ating pong Panginoon. Pero pag pinili mo magtiwala, bumabalik po yung kapayapaan ng ating Panginoon. Kaya kung gusto mong makaranas ng kapayapaan in the middle of the storm, in the middle of your problems, see to it na ang iyong focus sa ating pong Panginoon. So una, take courage in Jesus, humugot ka ng lakas sa ating Panginoong Hesus. Jesus Christ died for you at si Lord din ang bahala na mag-supply ng tamang tapang sa'yo as we go along this journey called life. Pangalawa po, ano yung cure sa fear natin? Take the challenge of Jesus. Type nyo nga po sa comment section, challenge. I-take mo yung challenge ni Jesus Christ. Tignan nyo ha. Sabi ng verse 28, Lord, if it's you, ito na. Sabi nila kasi, it's a ghost, Momo. Sabi ni Peter, Lord, if it's you, Peter replied, tell me to come to you. Oy, matapang. Lord, kung ikaw nga yan, sabihin mo nga sa akin, tell me, come to you on the water. Sabi ni Jesus Christ. Ano sabi niya? Come, he said. Then Peter got down of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Imagine niyo sa gitna po ng bagyo, si Pedro ay nangahas. Tingnan niyo, mapangahas. At nagsabi niya, Lord, kung ikaw nga yan, utusan mo nga akong lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. At sumagot si Jesus Christ, come. Alam niyo ba, ang salitang come, galing po sa salitang Greek na keliuo, na ang ibig sabihin po ay to bid, to command. Listen to this, to order. Ginamit po niya yung salitang yan. Hindi po ito suggestion, itong Greek word na yan na come. Command po ito. It's a strong call. Listen to this, it's a challenge. Kaya, take the challenge of Jesus. What is a challenge? It's something new. Challenge is something new and difficult that requires faith, effort, determination, and risk. Ganun po yung ginawa ni Pedro. Challenge siya ni Jesus Christ. Sige, halika dito. Bago ito Wala pang nakakapaglakad sa tubig. Try ko kaya. Kaya lang, mahirap. Pero nagre-require po ito ng faith, ng effort, determination, and risk. I don't know kung saan ka kinakailangan lumabas na sa comfort zone mo. Hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan mong matindi na nagre-require sa'yo na bago itong situation na to
Bago pa lang akong Christian, bago ito Bago ito sa paningin ko bilang isang mananampalataya. Ganito pala, bago sa pandinig yung pagpapatawad, bago sa pandinig ko yung pagpapakumbaba. It's difficult, but it requires faith, effort, and determination, and risk. Ganito po yung ginawa ni Pedro. Lumabas po siya sa kanyang bangka, lumakad po sa tubig. Imagine that, imposibleng bagay. Pero dahil sinabi ni Jesus Christ, nagtiwala siya dito. Ano pwede natin matutunan dito, mga kapatid? Pinalulutan ni Jesus ang takot ni Pedro. Kaya kung ano man ang pinagdadaanan mo, yes, fear is real. Being terrified is real, but God's word is greater than your fear. Let me just repeat it. God's word is greater than your fear. Kapatid, baka sa mga panahong ito, china-challenge ka na ni Jesus Christ ngayon. Baka yung iba nga sa atin, nakikinig ngayon, china-challenge ka ni Jesus Christ na maglingkod. China-challenge ka ni Jesus Christ na magpatawad. China-challenge ka ni Jesus Christ na mag-ayos ng buhay. China-challenge ka ni Jesus Christ na mag-ayos ng relationship mo sa parents mo. China-challenge ka ni Jesus Christ ngayon na mag-start ng new business. China-challenge ka ni Jesus Christ ngayon na maghanap ng ang tanong dito, lalabas ka ba ng baka mo? Will you step out of your comfort zone? People who can take a challenge can make a difference. At ang higit sa lahat, napaganda nito, you can take the challenge because you are strong, but because Jesus is greater than your greatest fear. If you want to walk on water, you've got to get out of the boat. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Praise God, purihin ang Panginoon. Point number 2, sabi po ng Bible, verse 30. But when Jesus saw the wind, he was afraid and beginning to sink. Imagine mo But when he saw the wind, immediately Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? Verse 32. And when they climbed into the boat, the wind died down. Jesus is great. Is Jesus greater than your storms? Yes. Point number 2, because Jesus is greater than your fall. Kanina, Jesus is greater than your fear. Mas higit si Lord sa takot mo. Pangalawang puntos, Jesus is greater than your fall. Sa pagkakalaglag mo. Hindi ko po alam kung ano ang pinagdadaanan mo ngayon, pero at some point of our life, siguro bumagsak tayo. Yung iba sa atin lumubog sa utang. Yung iba sa atin lumubog sa pornography. Yung iba sa atin lumubog sa hindi pagpapatawad, lumubog sa takot. Yung iba sa atin lumubog sa kahihiyan. Hindi ko po alam kung ano yung sinking situation mo ngayon, but let me tell you this. I want you to listen to this very carefully. The surest way to rise when you are sinking is to hold on to Jesus Christ. Ang pinaka-sure na pag-angat sa buhay, lalong-lalo na kapag lumulubog ka na, hindi ko alam kung saan ka lubog ngayon. Perhaps depression, anxiety, fear, sa utang. The surest way to rise when you are sinking is to hold on to Jesus. Type nyo nga po sa comment section, hold on to Jesus. Kumapit ka sa Panginoon. Wala kang ibang kakapitan sa mga panahon na ganito na puro bagyong pinagdadaanan natin, kundi ang ating Panginoon Diyos lang. Bakit ako mag-hold on kay Christ? Because number 1, we are vulnerable to sink. Tingnan niyo po yung verse 30. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink. Cried out, Lord, save me. Imagine mo si Apostle Peter na ito. Isa sa mga apostles ni Jesus Christ. Si Peter, buong tapang bumaba ng bangka, di ba? Napakatindi nito. Naglakad sa tubig, papunta kay Jesus Christ. Pero nung napatingin siya, hala, lumubog, natakot siya. Doon siya nagsimulang bumaba o lumubog. Ito ang realidad, mga kapatid. Ano pwede nating matutunan dito, Pastor? Pakinggan maigi. Ano ang realidad na pwede nating makita sa buhay ni Pedro at sa encounter niya kay Jesus Christ na naglakad sa tubig? Kahit may faith ka, pwede ka pa rin manghina at lumubog. I don't know kung sino yung minsan na dito nakikinig ngayon na sobrang on fire kay Lord, sobrang mag-serve kay Lord, pero dahil natakot siya sa sirkumstansya ng kanyang buhay, kaya ko pa ba? Makakausad pa ba ako? Makakabalik pa ba ako? Nanghina at lumubog. Sad to say, marami po mga Christians ngayon ang nakalubog ngayon sa kahihiyan. Nakalubog sa matinding problema.
Kahit sa gitna po ng milagro, pwede ka pa rin pong matakot. Pwede ka pa rin pong lumubog. Why? Kasi tao lang po tayo. Tao tayo na vulnerable, tao po tayo na mahina, madali po tayong madistract kapag meron pong mga matitindi nang nangyari sa paligid natin. Hindi agad lumubog si Pedro, pero nagsimula siyang lumubog nung nawala po ang focus niya sa ating Panginoon. Kaya gusto ko po sabihin sa iyo na huwag kang mawawala sa focus mo kay Lord. Sabihin mo nga sa comment section, focus. Type mo sa comment section, focus. Nag-umpisang lumubog ang isang Pedro nung siya po ay nawala sa focus. But the good thing is this, pakinggan niyo po itong mabuti, nakadepende sa focus mo ang paglakad mo sa tubig o paglubog mo sa tubig. Gusto mo makapaglakad sa tubig, mag-focus ka. Gusto mo mag-operate sa supernatural, mag-focus ka kay Jesus Christ. Kay Jesus Christ lang ang focus. Gusto mo lumubog? Kaya maraming mga Christian wala na ngayon sa church. Maraming mga Christian wala ng life group. Maraming mga Christian backsliders na. Maraming mga Christian na palayo na sa kanilang pananampalataya. Bakit? Kasi hindi nag-focus kay Jesus Christ. Let me tell you this. At hindi lang po to encouragement, kundi mag-serve din po na warning sa atin. The moment na mawala ang focus mo kay Christ, watch out. Doon mag-uumpisa ang paglubog mo sa buhay. Hindi mo man ramdam ngayon, but supernaturally, something is happening in your sinking situation. The moment you take your eyes off of Jesus. Pangalawa, ito maganda. Jesus is available to save. Yes, lahat po tayo ay vulnerable na lumubog, pero ang ating pong Panginoon, available po siya. Type nyo nga sa comment section, available to save. Sabi po ng verse 31, immediately Jesus reached out His hand and caught him. Sabi ng Bible, you of little faith, He said, why did you doubt? Yes, Peter doubted. Yes, Peter, si Peter, he fell. Pero hindi sinabi ni Jesus, ayan naman kasi, ang hina-hina ng pananampalataya mo. Sinabi niya yon na mahina kanyang pananampalataya. Sabi niya, you of little faith. Pero correction came after the rescue. Ulitin ko. Correction came after the rescue. Nirescue muna ni Lord bago pinagsabihan. Si Jesus Christ, hindi ganun ang pagsasabihan ka muna bago kanya i-rescue. I-rescue kanya bago kanya pagsabihan. Ang magandang balita na gusto ko pong matututunan ninyo sa gabi, tanghali, hapon, depende anong oras po kayo nakakapanood, Jesus is available to save you. I don't know kung saan ka lubog ngayon, kung anong storms ang pinagdadaanan mo ngayon, pero gusto ko sabihin sa inyo that Jesus is always available to save you regardless of what you are going through right now. Hindi ka hahanapan ni Lord ng report. O mag-report ka nga muna sa akin. Sige nga, ikwento mo muna hindi. I-rescue ka muna ng Panginoon, tsaka kanya i-correct. Ang gusto niya, iabot ang kanyang kamay at hilahin ka pataas. Hindi ko po alam kung ano yung lubog na lubog ka na. Paulit-ulit ko sinasabi. Kasi perhaps yung iba sa atin dahil sa nagdaang bagyo, sa nagdaang storms, yung iba habagat, tila baga nawawala na po tayo ng pag-asa. Kaya gusto ko po sabihin sa'yo, kung feeling mo ngayon ay lumulubog ka na sa kasalanan, Pastor, kaya ko pa. Pastor, yes. Because Jesus is available. Pastor, sobrang guilt ko ngayon. Fail a lot. As a matter of fact, habang pinapanood ko itong preaching mo, nagkamali ako nung nakaraang oras lang. I feel na ako ay isang failure. Kaya ba akong isave ni Lord? The answer is yes. Ang tanong, so sumisigaw ka ba na Lord, save me. Pwede po bang i-type natin sa comment section, Lord, save me. Dahil doon, ang tugon ni Lord, immediately, He will reach out His hand to you. Lastly, sabi po ng verse 32 to 33. Una, Jesus is available to save. Pangatlo, Jesus is able to save. Uy, hindi lang siya available. Kaya kanya rin talagang iligtas. Sabi po ng verse 32, and when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worship Him, saying, truly, you are ka. Handa si Lord na abutin ka at kaya ka po niyang iahon sa kabila ng iyong pagkakalubog. Kaya mga kapatid, gusto ko po sabihin sa inyo, huwag po tayong matakot na umabot o tumawag sa Panginoon, lalong-lalo na po kapag tayo po ay nadapa. Yes, sometimes we fail emotionally, sometimes we fail spiritually, sometimes bumabagsak tayo financially, but
Our fault doesn't define us. Jesus does. At gusto ko pong sabihin sa inyo, perhaps yung iba sa atin nag-fail. Failure are part of our journey. Failure is part of your journey. Failure is part of my journey. Hindi po ito madali, pero mahalaga po yung natututo po tayo sa ating pong pagkakadapa. Bakit? Dahil natututo po tayo sa ating mga failures. Hindi ko alam kung saan nag-fail. Yung iba, failing yung relationship, failure yung finances, failure yung kanyang health, failing yung kanyang spiritual life. Bakit importante minsan nararanasan din natin yung mga failing situation? Kasi natututo po tayong magtiwala at sumunod kay Jesus Christ kahit hindi natin naiintindihan yung ating mga situation. Kaya kapatid, gusto ko sabihin sa iyo ngayon, kumapit ka sa salita ng Diyos immediately. Napaka-importante po ng salita ng Diyos. Don't let fear or failure silence your faith. Kagaya po ni Peter, call out, Lord, save me. Yung iba po sa atin, meron tayong calling mag-serve kay Lord, meron po tayong calling mag-share ng gospel. Your calling is greater than your failing. Gusto ko po sabihin sa iyo ngayon, as we end, hindi pa po tapos si Lord sa kwento mo. Bumangon ka, maaring bumagsak ka, bumangon ka, tumawag ka sa ating Panginoon. Si Jesus po mismo ang hawak sa iyong mga kamay. So in conclusion, number one, napakaganda nito, greater than. Jesus is bigger than your battles. Jesus is greater than your storms. Ang matindi po dito, Jesus is greater than your fear. Jesus is greater than your fall. Balikan po natin saglit yung verse 32 and 33. Tignan nyo And when they, come on type that in the chat, and when they climbed into the boat, the wind died down. Verse 23. Then those who were in the boat worshiped Him. Sinamba nila si Jesus Christ at hindi sinaway ni Jesus Christ ang mga disciples. At pwede nating i-conclude dito that Jesus Christ is God. Why? Kasi hindi niya sinaway yung mga taong nag-worship sa Kanya. And those who were in the boat worship Him, saying, Truly, you are the Son of God. Kapatid, let me end with this. Sa mga tao po ngayon na merong sinking situation, marahil ikaw po ay lubog sa circumstansya na kinalulubugan mo ngayon. Hindi ko alam kung ano yung specific na yon. Pero kung may plano kang umahon, dapat kasama mo si Kristo. Maniwala ka. Hindi mo kayang umahon, bumangon, at makabalik muli sa presensya ng Panginoon na ikaw lamang. Pakinggan niyo po itong maigi. Hindi nakabalik si Peter sa sarili niya pong kakayahan at sarili niyang paraan. Kaya siya nakabalik dahil kay Jesus Christ. Kaya pansinin niyo, binigyan ko lang din yung verse 22. When hindi sinabing when they climb into the boat, the wind died down. Kapatid, gusto ko sabihin sa'yo na hindi ka makakabalik sa sarili mo lamang kaparaanan at sa sarili mong kakayahan. In fact, hindi mo talaga kaya. Pero kapag sinama mo si Lord sa pag-aaral mo, sa relationship mo, sa married life mo, yung lumulubog na finances mo, lumulubog na health mo, lumulubog na spiritual life mo, kaya mong makabalik. At tiyak ang pagbabalik, tiyak ang pag-ahon sa isang lubog na situation kapag kasama mo si Lord sa iyong journey. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon pong ito. Kapatid, kung ikaw ang tinutukoy na mensaheng ito, sabihin mo lang, Lord, I am drowning, I am sinking, and I need your help. Lord, hindi po ako makakabalik sa sarili ko lamang kaparaanan at kakayahan. Lord, ang dami ko na pong sinubukan na paraan, na strategy para ako'y lumigaya, pero hindi pa rin po ako tunay na naging maligaya sapagkat wala po kayo sa buhay ko. Kapatid, right now, hindi mo talaga kaya na mag-ayos ng buhay labas sa presensya ng ating Panginoon. Kinakailangan samahan ka ni Lord para umayos ang iyong buhay. Kung ikaw yun, sabihin mo lang, Lord, I need you. I am sinking, I am drowning, I need your help. And right now, Lord, I pray that you immediately reach out the hand of that person na nananalangin po ng tapat ngayon dahil siya po ay lubog na sa isang sirkumstansya na hindi niya po kayang iahon ng kanyang sarili. Kinakailangan niya po ng Diyos. Kinakailangan niya po ng kagaya ni Jesus na tutulong po sa kanya para makaahon sa isang sirkumstansya na lumulubog na o nakalubog na siya. Father, I pray for
those people who are drowning spiritually. Kung ikaw ang tinutukoy na mensaheng ito at wala ka pang personal relationship kay Lord, sabihin mo lang, Lord, I admit that I'm a sinner. I admit that I cannot save myself. I am drowning from sins. Yung mga wrong habits ko, yung mga pagkakasala ko, Lord, I cannot save myself. I need you in my life. Starting today, Lord God, I admit that I'm a sinner and I repent from my sins. And I put my faith in the Lord Jesus Christ, on the finished work of Christ on the cross. And starting today, as a sign of my salvation, Lord, magpapatuloy po ako. Sasama po ako sa life group. Sasama po ako sa Bible-believing church na ito. And I'm gonna find someone to disciple me. Lord, salamat po. Sa mga kapatid ko po ngayon, na kinakailangan ng restoration dahil lumubog sila sa pagkakasala, sa matinding problema, sa matinding utang. Lord, depression man yan or anxiety o matinding takot. Lord, tulungan niyo po sila, i-restore niyo po sila. I pray that you renew the spirit of joy, of hope that is in their heart. The moment, Lord, na nagsisi sila, i-restore niyo po sila. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. If you are blessed, by the way, last topic na po ito, next week, mag-i-start po tayo ng ating August series sa ating pong Amazing of Crossover Campus natin. And if you are blessed right now, itype mo nga po sa comment section. Kung na-bless ka sa whole month of July series natin, itype mo sa comment section, I am blessed. Come on, type niyo po yan. Yes, thank you, praise the Lord. Ito po si Pastor. Bless you and see you again next Sunday.